Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the Book of Proverbs, Kawikaan, chapter 18, verses 20 to 21. Ano mang sabihin ng tao ay kanyang pananagutan. Ayon sa kanyang salita, siya'y gagantimpalaan. Ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay. Makikinabang ng bunga nito ang dito ay nagmamahal. Sow seeds of faith. Sa English Bible po, ang sabi po diyan, from the fruit of his mouth, a man's stomach is filled. With the harvest from his lips, he is satisfied. The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. So, pansinin niyo po yung dalawang salita, ano po, harvest, siya yung salitang fruit, ano po. Kasi mahalaga po na makita natin kung paano mag-operate sa kingdom of God, ano po. At malinaw po, ang paghahari ng Diyos ay itinuro ng Panginoong Hesus, ano po. Ang sabi niya sa Matthew chapter 6, verse 33, hanapin natin yung kanyang paghahari at yung righteousness o yung His way of doing things right para ma-experience natin sa ating buhay na tayo po ay hindi magkulang at sumagana sa lahat ng ating pangangailangan. In fact, ang core teaching po ng Matthew 6:33, makikita po ninyo yung principle ng sowing and reaping. Ano po, na sa paghahari ng Diyos, ang tinutukoy po na seed ay yung pong salita ng Diyos. Binabanggit sa Luke chapter 8, verse 11. At kung hindi nyo po naiintindihan yan, you may miss the kingdom message. Ano po, pwedeng uma-attend ka sa church, pwedeng matagal ka nang nag-serve sa church, o maraming ginagawa sa church, pero pag hindi mo alam yung prinsipyo ng kingdom of God, hindi mo ma-experience yung pinangako ng Diyos sa Matthew chapter 6, verse 33. Kaya today, pag-aralan natin yan. Sabi po sa Romans chapter 10, verse 8, yung salita po ng Diyos, ano po, it is near to your mouth and to your heart. That is the word of faith we preach. So doon nagmumula po yung pananampalataya. So ibig sabihin, yung word of God, yan yung seed na tinutukoy sa Luke chapter 8, verse 11. At sa pamamagitan niyan, dumarating ang pananampalataya, sabi sa Romans chapter 10, verse 17. So malinaw mga kapatid, ang kalaban ng pananampalataya ay unbelief. Ano po, binabanggit po yan sa Jeremiah 17, verse 9. Kasi po, ang puso po ay madaya. Ano po, at minsan po, kung hindi tayo aware, mangyayari sa atin yung sinasabi sa Hebrews chapter 3, verse 12. Madidevelop sa atin yung sinful, unbelieving heart. Kaya mahalaga maintindihan natin yung prinsipyo ng paghahari ng Diyos na nag-ooperate ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita na kung saan doon tayo nagkakaroon ng pananampalataya. At ang kabaligtaran po ng pananampalataya ay unbelief. Ano po, si Satanas naman gustong-gusto niya ma-develop sa atin yung tinatawag na sinful, unbelieving heart. Kaya sa paliwanag po ng Panginoong Hesus dun sa Mark chapter 4 verses 13 to 20, yung parable of the sower, maiintindihan na natin kung paano nag-ooperate ang paghahari ng Diyos. Ano po? Malino po na walang problema sa salita ng Diyos. Kadalasan po ang problema ay yung puso ng tao. Ano po? Ang sabi sa Matthew chapter 4, verse 13, yung Panginoon po pinaliwanag niya yung meaning ng parable of the sower. Kaya yung mga disciples, pinagalitan niya. Sabi niya, hanggang ngayon, hindi niyo pa ba alam itong talinghagang ito? Kasi napakahalaga po ng prinsipyo na mayroon po dito. Sabi po sa verse 15, yung iba ay na doon po napunta sa tabing daan, yung mga seeds na na itanim sa tabing daan. Ano po sabi, some fell along the path. So pansinin nyo, ito po yung mga careless listeners. Kaya mag-iingat po kayo. Pagka nakikinig kayo ng salita ng Diyos, dapat attentive po kayo. Kasi dumarating ang pananampalataya sa pakikinig at pakikinig. Ano po? At maraming mga tao, para sa kanila walang halaga ang salita ng Diyos. O pinapawalang halaga nila ito sa pamamagitan ng hindi pakikinig. Ano po? So, do sa verses 17 naman,
or 16 and 17, sabi diyan, some fell along rocky places. Doon naman napunta yung mga binhi sa mabatong lugar. Ano po, ito naman yung mga emotional hearers. Ano po, pag dumating yung problema sa buhay, ano po, hindi rin sila nagta-thrive o nagsusurvive kasi wala silang root. Marami niyan. Ano po, sa church, ano po, mga emotional hearers, ano po, madali silang madala ng mga problema, mga pagsubok. Kaya pagka dumating na yung problema ng sabay-sabay, ang sasabihin nila, mahirap ang buhay. Doon na sila nag-aalinlangan. Doon na nawawala yung kanilang pananampalataya. Sila yung mga problematic na Kristiyano. Mas nakapokus sa problema kaysa sa Word of God. Sa verses 18 and 19 naman, meron pong napunta doon sa mga dawag. Doon po sa tinatawag na thorns. Ito naman po yung sanlibutan, ano po, na kung saan i-choke niya yung Word of God sa ating puso, ano po, sa pamamagitan ng worries and yung tinatawag na deceitfulness of wealth. At marami pong tao ang nadadala po ng mga bagay na yan sa sanlibutan. Ano po, kaya iniisip nila, kailangan kumita ako ng pera. Kailangan maging busy ako. Ano po, kaya naging materialistic sila na wala ang salita ng Diyos sa kanilang puso. Sabi diyan na choke, ano po yung salita ng Diyos sa pamamagitan po nitong mga bagay na ito. At yung pong good soil, pansinin niyo po, no, malinaw po sa verse 20, ang sabi diyan, they hear the word, accept it, and produce a crop or a fruit. No? Nakikinig sila at nagbibigay ng resulta yung kanilang napakinggan. Kaya alam niyo po, mapapansin natin sa verses 15 to 19, unbelief ang problema. Nadidevelop yan sa puso ng tao. Ano po? At yan po ang opposite ng faith. Kaya mahalaga po, pakainin natin ng salita ng Diyos yung ating puso, ano po, at ang ating po mga bibig, laging magsalita ng salita ng Diyos para i-produce po natin yung tamang bunga sa ating buhay. Kasi ang Kingdom of God, nag-ooperate po yan sa pamamagitan ng salita ng Diyos na itinatanim natin sa ating puso at sa ating mga sinasabi. Yung po sinasabi ng Proverbs chapter 18, verses 20 and 21. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga katotohanan ito. Turuan mo pa kami, Panginoon, ng iyong mga salita na sa bawat araw ay aming papakinggan at magbibigay ng resulta sa aming buhay. Salamat, Panginoon, at natutunan namin ito. Simula ngayon, we will speak words of faith. Salamat, Panginoon, yan ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.